Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Stay in love. At ako'y naniniwala na kaya po tayo nananatiling nagmamahal, mga believers, ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin nung tayo po ay naligtas. Ngayon, para manatili po tayong nagmamahal po sa ating kapwa o maging sa ating partner sa buhay, ay dapat po ay maunawaan talaga natin ang kahulugan ng pag-ibig. At kung kayo po'y sumusubaybay sa ating mga pag-aaral, lagi ko pong binabanggit na ang pag-ibig po ay nature ng Diyos. Yan po'y kalikasan ng Diyos. At tayo pong mga born-again child of God, mga believers ng ating Panginoong Jesus, ay taglay-taglay natin yang pag-ibig na yan. Malinaw po sinasabi ng 1 John chapter 4, Verse 8, whoever does not love does not know God because God is love. Ang isang taong walang pagkakilala sa Diyos, hindi niya taglay-taglay sa kanyang puso yung agape love. Yung divine love na sinasabi po rito sa 1 Corinthians chapter 13. So, ang kadalasang nakikita po natin sa mundong ito ay yung human love, yung makasariling pag-ibig. At kasama po dyan yung tinatawag na eros, sensual love, at yung phileo, yung friendship, At yan po yung nakikita natin madalas na description ng pag-ibig. Pero dito po sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, dinefine kasi dito yung klase ng pag-ibig na dapat taglay-taglay ng isang tao. At ito'y posible lamang kung ang isang tao ay maboborn again. Ang meron lamang pong taglay-taglay na agape love ay yung mga kumilala sa Diyos, yung mga anak ng Diyos. Taglay-taglay nila yung nature ng Diyos. Kaya itong 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, ibig sabihin kung ikaw ay born again child of God, merong kang kakayahan na gawin po ito. Huwag mong sasabihin, hindi ko magagawa yan, pastor, napakahirap niyan. Hindi po. Tayo po na born again, child of God, tayo po ay meron ng bagong puso at bagong espiritu. Sabi ng Biblia, kaya po nating maisabuhay po ang 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Kaya magagawa po natin ito. At kung magagawa po natin ito sa ating buhay, ay magiging maayos po yung pakikitungo natin sa ating pong kapwa at sa ating mga minamahal sa buhay, maging sa ating partner sa buhay. Now, ano pa ang katangian ng pag-ibig? Ang katangian kasi ng pag-ibig, alam niyo po, ay sacrificial in nature. Ang sabi po sa Philippians chapter 2 verses 4 to 5, each of you should look not only to your own interest but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Kaya yung iba, kahit Kristiyano, tinatanong nila yung kanilang sarili, ba't hindi ko magawa itong 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8? Kasi alam mo kapatid, ang Kristiyano na hindi pa lumalago sa pananampalataya, makasarili pa rin yan. Sanay tayo dun sa ating lumang nature. Tayo punong-puno ng selfishness, pride, ego, jealousy, insecurity sa buhay. Yun ang laman ng ating puso. Yan po yung mga palatandaan na hindi pa matured ang isang mananampalataya. Pero kung ikaw ay magmamature sa iyong pananampalataya, ang sabi dito sa Philippians chapter 2 verses 4 to 5, magagawa mo ng isaalang-alang yung sarili mong kapakanan para sa kapakanan ng iba. Ika nga, meron ng abandonment of self
pride and self-interest. Ano po, yan pong nire-require ng totoong pag-ibig. Kapag ikaw ay lumalago sa pananampalataya, tataglayin mo itong mga qualities na sinasabi po sa Philippians chapter 2 verses 4 to 5 at yung sinasabi rito sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. In other words, madidevelop ka, kapatid, at magiging katangian mo rin itong binabanggit po sa mga talatang ito. Ngayon, panghuli, mapapansin mo, malinaw naman pala na ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayong mga anak ng Diyos, taglay-taglay natin. Dapat sa ating puso yung pag-ibig. Kaya lang, dahil hindi pa tayo nagmamature sa ating pananampalataya, makasarili pa rin tayo, kaya dapat i-develop natin itong pag-ibig na ito. Bagamat naririyan niya, kailangan i-manifest natin sa ating buhay. Ngayon, ganito ang gagawin natin. Every day po, kailangan piliin natin na gawin at magdesisyon tayo na magawa natin itong 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Kasi po ang pag-ibig is also a decision. Nabanggit ko na rin po yan sa inyo nung nakaraang pag-aaral natin. It is an intelligent, conscious decision. Ika nga, a matter of choice. Kailangan pipiliin mo na gawin araw-araw itong binabanggit sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Kailangan, sabi rito, piliin mong maging matyaga, maging mabait o magandang loob. Pilitin mong huwag maging mainggitin, huwag maging mayamang o maging mapagmataas, huwag maging magaspang ang pag-uugali, huwag maging makasarili, huwag maging magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Pilitin mo at piliin mo na huwag kang matuwa sa mga gawaing masama, kundi magalak ka lamang sa katotohanan. Piliin mong maging mapagpatawad, mapagtiwala, maging puno ng pag-asa, maging mapagtiis hanggang wakas. So choice mo yan, kapatid. Everyday gagawa ka ng desisyon sa iyong buhay na ipamuhay itong 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Ngayon, luminaw na po, Yan po ang tamang interpretation ng 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Dahil taglay-taglay mo na yung pag-ibig ng Diyos sa iyong puso everyday. Kailangan piliin mong isabuhay itong 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.